Sinimulan niya ang isang mapanganib na laro ng pag-ibig. Kapag siya ang nanalo, mapapasa kanya ang babae at ang lahat ng pag-aari nito. Pero kapag ang babae ang nagwagi, kailangan niyang isuko ang lahat at umalis ng walang dalang anuman. Si Nock ay isang matapang at palaban na dalaga mula sa isang mayamang pamilya, at halos walang finuman ang nangangahas na kumontra sa kanya. Inagmamalaki niya ang kanyang buo at masayang pamilya. Bilang nag-iisang anak, malapit siya sa kanyang mga magulang at mahal na mahal niya ang mga ito. Ngunit pagbalik ni Nock mula sa pag-aaral sa ibang bansa, laking gulat niya nang malaman na hiwalay na ang kanyang mga magulang. Hindi siya makapaniwala na tila masayang-masaya pa ang kanyang ina sa bago nitong buhay bilang isang malayang babae. Mas mahirap pang tanggapin para sa kanya ang balitang may bagong kinahuhumalingan na ang kanyang ama, isang dating beauty queen na bata pa at halos kaedad lamang niya. Lumaki naman si Nay sa pangangalaga ng ina ni Nock. Tinuring siya nitong parang sariling pamangkin dahil iniwan siya ng kanyang tunay na ina noong bata pa lamang siya. Kinupkop siya ng mga magulang ni Nock at pinalaki bilang bahagi ng kanilang pamilya. Dahil dito, lumaki siyang mabuting tao at naging matagumpay na executive sa isang kumpanya. Malaki ang utang na loob niya sa kanila at nananatili siyang tapat sa pamilya, maging noong dumaan sila sa paghihiwalay. Hindi iyon mapatawad ni Nock, kaya madalas niyang ibuhos kay Nay ang kanyang galit at sama ng loob. Kahit magkakilala na sila mula pagkabata, hindi niya kailanman nagustuhan si Nay. Handang gawin ni Nock ang lahat para ilayo ang kanyang ama sa batang nobya nito at maibalik ito sa kanyang ina. Sa kabutihang palad, laging nariyan si Nay para sa kanya. Tahimik na inaayos ang mga problemang dinudulot niya at sumasalo sa mga sablay niyang plano. Nanatiling kalmado ang kanyang ina tungkol sa kanilang paghihiwalay. At alam ni Nock na hindi rin niya mapipilit ang kanyang ama na bumalik. Pero hindi basta sumusuko si Nock. Kung ano-anong plano ang ginagawa niya para paghiwalayin ang kanyang ama at ang bago nitong nobya, habang tahimik namang nakikisakay ang kanyang ina sa mga pakana niya. Nagtagumpay si Nock na muling pagsamahin sa iisang bahay ang kanyang mga magulang, ngunit isinama rin ng kanyang ina si Nay upang doon tumira. Hindi ito ikinatuwa ni Nock. Hindi niya matanggap na nakikialam si Nay sa mga usapin ng kanilang pamilya. Habang tumatagal, lalo lamang siyang naiinis dito hanggang sa nagsimula na rin siyang makialam sa buhay nito, pati sa trabaho nito. Pababa ang tingin niya kay Nay, kaya laking gulat niya nang malaman na isa pala itong mataas na executive sa kumpanya ng kanyang ama. Mula noon, nagpumilit siyang pumasok sa kumpanya at inangkin ang isang mahalagang proyekto na para sana kay Nay. Desidido siyang patunayan ang kanyang sarili, maunggusan si Nay at mabawi ang kontrol na sa tingin niya ay unti-unti nang nawawala sa kanya. Nagsimulang mag-alala ang ina ni Nock sa sobra nitong pakikialam sa buhay ng ibang tao, kaya naisipan nitong ilihis ang atensyon ng anak sa ibang bagay. Doon niya naisipang hanapan si Nock ng nobyo. Nagkakilala ang dalawa sa isang company event na ginanap sa isang isla. Ngunit hindi sang-ayon ang ama ni Nock. Hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ng binata kaya inatasan niya si Nay na bantayan ng kanyang anak. Habang magkasama, unti-unting nagkakilala sina Nock at ang binata at tila nagustuhan nila ang isa't isa. Ngunit sa kasagsagan ng kasiyahan, pareho silang nalasing at nagkahiwalay. Naiwang mag-isa si Nock habang nagpapatuloy ang kasiyahan sa tabing dagat. Sa kabutihang palad natagpuan siya ni Nay. Dahil walang susi sa kwarto ni Nock, pansamantala muna siyang dinala ni Nay sa sariling nitong kwarto. Pero sa huli, ligtas din niya itong naihatid pauwi. Pero bigla na lamang kumalat ang tsismis na magdamag na magkasama sina Nock at Nay sa iisang kwarto at narinig mismo ni Nock ang usap-usapang iyon. Sa sobrang galit, agad niyang sinugod si Nay upang kumprontahin ito. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang masasakit na salitang matagal na niyang kinikimkim laban dito. Inakusahan niya si Nay na sinamantala siya at pinaratangan pa itong iniisip na hindi niya kayang tanggihan ito. Sinabi rin niya kung gaano niya ito kinasusuklaman. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Napuno na si Nay at nangakong pagsisisihan ni Nok ang lahat ng sasakit na salitang binitiwan niya laban dito. Samantala, napansin ni Nok na madalas siyang nakawan ng tingin ni Nay kapag hindi siya nakatingin. Doon niya naisipang baguhin ang kanyang plano. Naging mabait siya rito, ngunit may nakatagong motibo. Balak niyang paibigin si Nay at pagkatapos ay saktan ang damdamin nito bilang paghihiganti. Binalaan naman ng ina ni Nok si Nay na tuso ang kanyang anak at maaaring pinaglalaruan lamang nito ang kanyang damdamin. Totoo ang pag-aalala nito dahil kitang-kita niyang may nararamdaman na si Nay para kay Nok. Nagpasalamat si Nay na hindi siya kinamuhian ng ina ni Nok dahil sa kanyang nararamdaman. Ngunit kahit alam niya ang panganib, handa pa rin niyang isugal ang kanyang puso. Nagpasya si Nay na sabayan ang laro ni Nok. Umaasang mababago niya ito at tuluyang makukuha ang puso nito. Sa simula, maayos ang takbo ng lahat. Unti-unting nagbukas ng kanyang damdamin si Nok at lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, nagsimula ng lituhin ni Nay ang kanyang nararamdaman. Sinubukan niya itong balewalain at paulit-ulit na ibinaalala sa sarili na bahagi lamang iyon ng kanyang plano. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan niya na minsang naging kasintahan ni Nay ang bagong nobya ng kanyang ama. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanilang nabuo at muling lumayo ang loob ni Nok sa kanya. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang masangkot si Nok sa isang iskandalo. At tulad ng dati, si Nay na naman ang sumagip sa kanya at umako sa lahat ng sisi. Upang maprotektahan ang reputasyon ni Nok, napilitan silang dalawa na ipagkasundo at ipakasal sa isa't isa. Malinaw na may nararamdaman si Nay para sa kanya, ngunit iginiit ni Nok na pumayag lamang siya upang makaganti sa bagong nobya ng kanyang ama na hindi pa rin tuluyang nakaka-move on kay Nay. Gusto niyang maramdaman ng kanyang karibal ang parehong sakit na dinanas niya, habang siya naman ay ikakasal sa lalaking tunay niyang mahal. Alam ni Nay ang tunay niyang pakay. Alam niyang isa lamang ipong laro para kay Nok. Sa kabila nito, pareho silang pumayag na laruin ang mapanganib na larong ito ng pag-ibig. Nangako si Nay na gagawin niyang totoo ang larong iyon at tuluyang makukuha ang puso ni Nok. Ngunit hinamon siya ni Nok. Kapag siya ang nanalo, mapapasa kanya si Nok at ang lahat ng mayroon ito. Pero kapag si Nok ang nagwagi, kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo, iwan ang lahat, at umalis ng walang dalang anuman. Ngunit hanggang kailan niya mapipigilan ang kanyang damdamin? Kung sa bawat ginagawa ni Nay, ay unti-unti nitong ginugulo ang kanyang puso. Hanggang sa hindi na niya alam kung paano pa lalabanan ito. In Game of Love ay agad na umagaw ng atensyon at naging isa sa mga top-rated Thai dramas ng Channel 3 noong ipinalabas ito noong 2018. Ang nakakabinghaning kwento nito ay umabot sa mga tagahanga sa iba't ibang panig ng mundo at mabilis na sumikat sa global audience. Pero ang higit na pumukaw sa mga manunood ay ang hindi may kakailang chemistry nina James at Tao. Ito na ang ikalawa nilang drama na magkasama, kasunod ng naging malaking tagumpay ng una nilang proyekto, ang period drama na One Land, One Sky. Gusto mo pa ng mas maraming rekomendasyon ng top Thai dramas? Bisitahin ang aming channel at mag-subscribe.